Good morning, Philippines. Ngayon po ay uh, Huwebes, August 13, 2026. Bigyan po natin ng reaksyon ang sinabi po ni Congressman Garin. Kung hindi pa ako nagkakamali, ito po ay Congressman sa Iloilo, si Janet Garin. Ayon po sa kanya, ito daw na mga baha anywhere in the Philippines na pinakikita ng mga vloggers at saka ng balita ay fake news daw po, sapagkat ito ay makuha ng nakaraang administrasyon o kaya naman ay galing sa ibang bansa. Ito daw ay ipinalalabas ng mga vloggers at ng stream media upang siraan lamang ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ngayon ito ay gobyerno na nag-deliver ng mga basic needs ng ating mamamayan. Mga kaibigan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong si Janet Garin, kanya pong sinabi ito dahil sa pagsisip-sip kay Marcos. Kung atin pong maalaala, siya po ang pinagurian natin noon na Ding Baxia Queen. Noon pong panahon na yun, siya po ay Department of Health Secretary, na kung saan marami po sa ating mga school children sa public ang napahamak dahil kanila pong tinurukan ng Ding Baxia. Mayroon po tayong mga kaibigan sa BIPAD at ayon sa kanila ng mga panahon hindi pa dapat binili yung Ding Baxia, sapagkat at the time it was still under experimentation. Kumbaga, kung 4 ang stages na dadaanan, 2 pa lang ang testing na nagawa nila. So, ibig sabihin, at the time that it was purchased by the government, the Ding Baxia was not yet proven na epektibo talaga. Ngunit ayon sa balita, binili po ng government yun ng 4 billion. At dahil nabili na, kailangan gamitin upang hindi masabi na ito ay kung pera na ito ay basta masayang na lamang. It was about 4 billion pesos. Kung tayo po ay nasa kidney center, may nakausap po tayong cardiologist. Sabi niya sa atin na ang kwento niya, he was one of the undersecretaries of health at that time. At ang Ding Baxia ay binili ni Garin against their advice. Kaya daw siya ay nag-resign ng panahon yun. Mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, ganyan po ka-corrupt itong si Congressman Garin. Imagine, ng panahon ni Noynoy Aquino, ang Ding Baxia ay naging dahilan ng kapahamakan ng maraming bata. Ngayon naman, sinasabi niya na ang bahaan daw ngayon
ay hindi totoo, fake news lamang. Ibinabalita lamang at ipinalalabas upang siraan ang Marcos administration. Ganyan po, kabudol-budol, kagkako, nanduloko si Janet Karin. Kaya dapat po hindi natin pagkatulaan ang sinasabi nito. Kanya po itong ginagawa. Napahamak ang sambayanang Pilipino upang kumita lamang ng pera. Katulad po ng ginawa niya noong sa Baksya nung siya pa ay health secretary. At ngayon naman, siya ay nagsisipit kay Bongbong Marcos. So, lukuhin niya ang sambayanang Pilipino. Ang dahilan po ay para kumita lamang. Ganun yan po ang gago si Karin. Alam po naman natin ang kasalukuyang gobyerno ay kurap. Trillion worth po ang kinuragot ng kasalukuyang gobyerno mula sa flood control projects na hanggang ngayon ay nagiging dahilan ng pahirap sa sambayan ng Pilipino. Ngunit ano po ang sinasabi na gano'n? Ito ay fake news. Ito ay noong pang nakaraang mga administrasyon o kaya itong bahana ito na ipinakikita sa social media at ng stream media. At kung hindi man ng nakaraang administrasyon pa, ito ay galing sa ibang bansa. Mga kababayan, mga kapatid, mga kabarangay, ganyan po kagago itong si Janet Karin. Kaya dapat po ito ay ibitin natin ang patiwarik ng sa gayon. Siya ay matutong pahalagahan ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang panawagan po natin kung saan man siya ay congressman. Sa ngayon, huwag nyo na pong iboto ang sa gayon. Matigil na po ang pangungrakot sa sambayan ng Pilipino. Ay samantala po atin yung bakasan ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.